Sharing with you our CDO Vacay 2023 Part 1. So my husband, Papa Alvin, is from Cagayan de Oro and umuwi siya doon to celebrate Christmas with his family every year. And second time na naman ni Azzy na sumama sa kanya pa uwi, and yes, may lagnat pa nga si Azzy nung schedule ng pag-alis namin to CDO. This was last December 22 and nagbabarko kami pa Cagayan kasi malapit lang sa port yung bahay ng asawa ko. We booked a Salay Suite accommodation ng Cocalyong kasi nga we were traveling with a toddler and preferred namin na kami lang sa room para mas komportable kasi overnight din ang biyahe. 5 AM ay nasa CDO na kami and mga 9 AM na ay napunta kami ng SM Uptown for a grocery at konting pasyal na din kay Azzy. Sa gabi naman ay pinasyal kami ng asawa ko sa kanilang boulevard at binudol pa nga kami ni Azzy nitong umiilaw na balloon. Dito nga sa kanilang boulevard nakadisplay ang entry ng iba't ibang barangay ng CDO ng kanilang Christmas symbol and icon contest. Ngayon nga lang na uwi namin sa CDO talaga kami nakapasyal dahil last year nga ay halos araw-araw umuulan nung uwi namin kaya di kami masyadong nakagala. After nga namin sa boulevard ay pumunta naman kami sa kanilang Gaston Park at talaga nga namang napakaganda ng mga ilaw nila dito lalo na sa kanilang fountain. At maraming ang tao ngayon dahil linggo ito nang pumunta kami dito. At dito ko nga natikman ang pinakasikat na street food ng CDO, ang kanilang masarap na chicken proben. Masarap nga talaga siyang isawsaw sa suka. At after nga makatikim ng proben ay umalis na kami at meron pa nga kaming pupuntahan ang Makasandig Food Park. Pero di rin kami masyadong nagtagal dito sa Makasandig dahil tapos na nga din kaming maghapunan nang pumunta kami dito. Kinabukasan nga ay sa Amaya View naman kami nagpasyal. Ito nga raw ang highest peak ng CDO at kung first time mo dito sa Cagayan ay I really suggest that you visit this place. Maganda ang view at marami ding activities to try like paragliding, zipline, rappelling, and yung bago nilang activity ang grape picking. Lalo na kung may kasama kayong bata, siguradong matutuwa sila sa mga makikita nilang animals dito at meron din silang infinity pool. Nag-enjoy nga din kami dito sa kanilang skywalk dahil talagang para kang dinuduyan dito at kung ikaw ay may fear of heights ay dapat diretsyo na lang talaga ang lakad mo at huwag ka nang tumingin dito sa inaapakan na glass para di mo makita ang ilalim. At dito nga ang kanilang Noah's Aviary. Ang akala ko nga talaga ay mga statue lang ng mga animals ang nandito. Yun pala ay entrance pa lang ito sa aviary. At nandito pa nga ang statwa ng kapatid ng asawa ko. Maganda talaga dito sa Amaya, ang lapad na kanilang lugar. 400 pesos pala ang nabayaran naming entrance dito kasama na ang access sa skywalk at dito sa Noah's Aviary. Pagkalabas mo nga ng Noah's Ark at pagkababa ng isang hagdan ay entrance na sa kanilang aviary. First time nga ni Azzy dito makakita ng tiger. Ang nakaganda rin dito ay may mga animals din sila na pag-gala-gala lang sa aviary na hindi naka-cage tulad ng mga peacocks at ducks na first time din ni Azzy makita. Di ko lang alam kung pwede ba silang habulin para hawakan at di ko rin lamang sinubukan at baka palabasin kami dito sa aviary. Putol man. Open na, nawa. You there? Alpaca. It's alpaca. Oh, do not touch me. Oh. Wait, that's okay. It's pa akong dito. Nadang pen. Ano yung dito? So, ito na po siya. Uy! Hi, Smokey. Chicken na ka? Pagkalabas nga namin ng aviary ay nagtambay muna kami dito sa kanilang mini park while waiting sa kanilang shuttle para ihatid kami sa Laris Hill dahil malayo-layo na rin kung lalakarin. Narao? Purmiro?
Kung gusto mo ngang mag-zipline and rappelling ay dito nga sa kanilang Larry's Hill at ito namang playground nila sa bata ay 250 per hour. At dito rin nga ang mga naglalakihang statwa ng Transformers. At after nga sa Larry's Hill ay umuwi na kami. At mga bandang 3:00 na nga ito ng hapon at marami pa rin nga kaming nasasalubong ng mga kotse papuntang Amaya. Chada Judery sa Amaya. At dito lang for today's video. Thank you for watching. See you sa part 2.